Ito ang mga counter kay Pakito sa bawat role. Unahin muna natin sa mga katapat niya na explainer. Ang number 1 ay si Esmeralda. Dahil mas pinataas ang shield na nakukuha ni Pobius, mas mataas din ang shield na makukuha ni Esmeralda. Counter talaga ang sumunod si Pobius. Dahil ang daming dash ni Pakito, gustong gusto yon ni Pobius. Mas mabilis ma-pro-proc yung passive niya. Mas madalas niya magagamit yung ultimate. Siyempre, si Terisla. Dahil napakakuna, so sustain niya yung isang Pakito. Kayang-kaya din niyang ipo para hindi makaikot agad si Pakito. At kapag naubusan ng skill si Pakito at naultihan ni Terisla, mahihirapan na makatakas. Di pa siya kayang i-burst ng isang Pakito. Ang sumunod si Sora. Dahil ang daming crowd control ni Sora, mahihirapan na makapagtuloy-tuloy ng skill si Pakito. Kaya magandang pick din si Sora kapag may Pakito. Siyempre, si Edith, dati na tong counter sa kanya. Kung mahilig kayo mag-edit, pwede nyo pa rin gamitin kapag may Pakito kayo na kalaban. Ang sunod naman sa mga jungler, kapag may Pakito, magandang i-pick si Freya. Kapag nadikitan mo kasi yung Pakito, mahihirapan na makatakbo. Di ka rin kaya ng 1v1 kasi mas ahead ka sa gold at sa level. Siyempre, si Tamus jungler. Pwede rin to ilagay sa XP lane, pero ang ganda sa jungler, may red buff kasi. Lalong walang gawa si Pakito. Sumunod sa jungler ay si Fredrin. Kapag nahawakan mo yung Pakito, di na masyadong makakagalaw at hindi makakaporma sa teamfight. Sunod pa sa jungler ay si Baxia. Malilimitahan mo yung pwedeng makuha ni Pakito na shield at kayang-kaya mo ding habulin dahil may gulong ka. Ang huli sa jungler ay si Akai. Kapag ikaw yung inuna ni Pakito, kayang-kaya mong ipitin sa bato. Kaya maiilang na to sa'yo. Sunod naman natin sa mga roamer. Ang magandang counter kay Pakito ay si Kaja, Franco at Kalia. Yung tatlong hero kasi na to ay may sure crowd control. Dahil suppress at hindi nagpipurify madalas ang Pakito, nahihirapan na makagalaw. Kayang-kaya rin na pick open sa side lane. Mababawasan yung pressure na nabibigay ni Pakito. Siya pa yung mape-pressure sa inyo. At ang huli sa roamer, itong si Kupra. Kapag nahuli mo at na bouncing ball, mahihirapan na makatakas. Bosit talaga to sa Pakito. Ang sunod, sa mga mage naman tayo. Kapag may kalaban kang Pakito, magandang i-pick si Eve. Kasi kapag naubusan na siya ng skill, pwede mo na agad baksan. Naiinis din kasi yung Pakito kapag ang lakas mampok ng kalaban. Kaya ang sumunod na magandang counter kay Pakito ay si Lucian. Dahil ang lakas mampok, may panakas din siya kay Pakito. Kaya hindi ka agad-agad kayang i-burst. Ang sumunod pang maganda ay si Vexana. Dahil ang daming crowd control, mahihirapan na pasukin ka ni Pakito. Kaya sobrang counter talaga to. At ang sumunod pa sa mage, si Novaria. Kayang i-check bush yung mga possible pwestuhan ng Pakito. Kayang i-check sa gilid, sa likod, kaya mahihirapan sa positioning yung isang Pakito. At ang huli sa mage ay si Gord. Pero 50-50 lang to. Mahirap kapag nalikuran ka ng Pakito. Pero kapag lagi nyong nakikita yung Pakito, ang dali lang i-poke nito. Kawawa sa'yo si Pakito. At ang huling role ay sa gold lane. Kapag may kalaban kang Pakito, ang number 1 pick ay si Carry. Hindi ka kayang i-burst lalo na sa late game. Tapos kayang-kaya mong i-burst yung Pakito. Tanggal kunat talaga sa Carry. Ang dami ding dash na pwede mong ipandodge sa Pakito. Kaya no match talaga sa'yo. Ang sumunod si Wanwan. At dahil sobrang likot, mahirap patamain yung skill ni Pakito. Tapos kayang-kaya mo agad istakan. Ang gusto kasi ni Wanwan, yung mga nasugod na kalaban. Sunod sa gold lane ay si Obsidia. Kapag naultihan mo yung isang Pakito, hindi na makakadash to. Kaya bosset talaga to. At ang huli sa gold lane ay si Brody. Dahil ang kunat, may crowd control din na nakakapagpabawas ng lakas ng isang Pakito. Kaya pwedeng-pwede talaga yung hero na to. At ang pinaka-effective na counter kay Pakito ay Iban. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.